Hello. Okay, kamusta po kayo? Ngayong araw, kamustahin ko sana yung inyong social life. Ayan. Pag sinabing social life, buhay, relational. Of course, when we say relationship, relationship mo sa family, sa kapwa mo, sa katrabaho mo, sa kapitbahay mo, sa katropa mo. Ayan, kamusta ho? Alam niyo kung mapapansin po ninyo sa buhay natin, may mga tao na uncomfortable o kaya naiilang sa atin. Pero may mga dahilan naman. Tama po ba? Pero meron naman mga tao sa buhay natin na at ease sa atin or comfortable na kasama tayo. Actually, i-share ko ito sa inyo. Sa akin, napansin ko sa buhay ko bilang involved sa kingdom or bilang pastor ng isang church, alam niyo, napansin ko na kapag ang mga tao, yung mga common na tao, yung mga hindi nag-church, yung mga hindi natin kasama sa church, pagka nalalaman nilang pastor ako, napansin ko naiilang sila, nagiging uncomfortable sila. Hindi ko alam kung bakit, pero ito naisip ko siguro kaya sila naiilang o nagiging uncomfortable, baka baka ma-judge ko sila o baka siguro they didn't give the respect nung una na dapat ibigay sa isang lingkod ng Diyos. Yun ang napansin ko Ito, ikwento ko sa inyo na minsan, nagmotor ako, kumpleto naman ako. Wala namang violation. Kaya lang nataong checkpoint. Ayan, dito sa may Cuevas, pababa, sa may St. Bernadette. Ayan, May cell group ako sa mga bata sa Calyonsi noon. Merong checkpoint. So, kumpleto ako. May helmet, nakamotor. Ayan, Ngayon, nung na-checkpoint ako, pinara ako ng pulis mismo pumara sa akin Di, ang ginawa niya, hinanap yung lisensya ko. Ito ang problema ko. Wala akong dalang lisensya, konsensya meron. Ayan, Di, meron ako, wala akong lisensya, pero student's license. Ayan, At ang nakakalungkot sa dalawang student license, student na nga, expire pa. Ayan, Tapos, papel pa. Nilabas ko yung student license ko. Lisensya mo, sabi nung pulis. Sir, ito po. Alam niyo yung pulis na pamura Anak ng ganito, ganyan Ang tanda-tanda mo na ganyan pa lisensya mo, student. Saan ka pa pupunta? May Bible study po ako, sir Ano bang trabaho mo? Pastor po ako, bakit po? Ay, pastor, sige. Ito na pala yung student license mo. Tapos susunod po, magpalisensya na po kayo Saka ingat po, sige po. Gumanon sa akin bigla Alam mo, isa yun mga yan, isang na-experience ko sa buhay ko na kung minsan, yung mga tao, unang-una at ease sila But then when they come to know that you are a pastor or you are linked with Jesus, grabe bigla silang parang napapabow down. Sabi ko, bakit ganun, Lord? Ba't parang naiilang sila, lalong na-awkward sila, parang uncomfortable sila, lalo na doon sa nangyari doon sa pulis na ito. Ito pa, isa pang pagkakataon, nung kami bago ikasal, kukuha kami ng certification, yung Seno Mariata, doon sa munisipyo. Ako muna ang laglakad Munta ko ron, kinausap ko yung sa pagkuha ng lisensya sa Seno Mar nga. Din-interview ako. Sabi sa akin nung babae nag-i-interview, ilang taon na kayo? Taga saan kayo? Ganito, ganyan. Sabi niya, buntis na po ba yung mapapakasawa ninyo? Hindi po, sabi kong ganun. Sabi ng babae sa akin, hindi ho nga. Buntis ho ba o hindi? Hindi nga. Hindi, baka naman ho buntis na. Sabi ko, bakit yung pinipilit? Sabi ng babae, sandali lang. Ano po ba trabaho niyo? Pastor ako, bakit? Sabi ko na naman ganun. Ay, pasensya na po, pastor, sabi niya. Kasi, kaya ko tinatanong kung buntis na yung mapapangasawa ninyo kasi para po malaman ko kung anong seminar yung aatinan ninyo. Kala ko ginajudge mo ko sabi kong ganun Yan, isa yan sa mga yun sa mga punto ng buhay ko na kung saan yung mga tao nangingilag or naiilang. Sabi ko, Lord, bakit kaya kung kailan napunta ako sa inyo, kung kailan naging lingkod mo ako, ang mga tao nangingilag na sa akin? Lalo-lalo na kung minsan, Lord, yung mga kabataan na may bisyo, pagka nakikita ako, minsan may nakita ko kabataan nagyoyo. Sino nakita ko? Napalunok Hindi ko alam kung nalunok niya yung sigarilyo niya Sabi ko, kamusta? Hirap na hirap Sabi ko, ilabas mo na yan. Nakita ko na. Sabi ko gano'n Hirap na hirap ilabas yung usok alam niyo, bilang pastor church, ako po, ayoko nung pinangingilagan po ako.
Kahit na may ginagawa ko kung ano-ano yan. Kasi I guarantee and I assure you that I will not judge you. Ito rin, meron akong isang experience. Cell group namin ito ni Brother Pelly nung araw during the late, parang 2008. Ito, si Tatay Mel, sa bukid. Ito bagong tanggap ito kay Lord eh. Pero itong taong ito, aminado, na meron siyang bisyo. May bisyo siya, Isang araw, papunta ako kay Brother Pelly, nakita ko lasing, nakahandusay. Tapos nakilala niya ako. Ay, Master, sabi sa akin. Master, pasensya ka na kasi bangag na naman ako ngayon eh. Na burned again na naman ako ngayon. Sabi ko, Tay, okay lang yan, sabi ko. Tay, tapos habang kinakausap ko siya, sabi ko, yung kainuman niya, pare, ito pala si Jonic, yung master namin sa church, sabi sa akin. Sabi ko, Tay, kamusta na kayo? Ba't ang tagal nang hindi nag-church? Alam mo, sabi ng matanda, kaya ang tagal ko nang hindi nag-church, masama loob ko doon sa isang kababaihan sa inyo eh, sabi niya eh. Yung kababaihan na wala na rin dito. Kasi, ginudge niya ako eh, sabi niya, nasaktan daw siya eh. Kasi sabi niya, pagka-Kristiyano ka na, kailangan di ka na umiinom kasi demonyo sa demonyo raw yun, gumagano siya, umiiyak siya. Umiiyak sa akin yung matanda. Sabi ko, Tay, hindi kita i-judge. Sabi kong ganyan. Sabi ko, yung pag-inom-inom ninyo, okay lang ho yan, pero kailangan tatanggalin yan. Alam nyo, kahit na anong mangyari, mahal na mahal kayo ni Lord. Sabi kong ganun. Alam mo, sabi niya sa akin, salamat, Master. Buti pa ikaw nakakaunawa. Sabi niya ganun sa akin. Oh, Master na ang tawag sa akin. Alam niyo, church, listen to this. Let me clarify some things. Alam niyo po ba, pagka ikaw ay nakay Lord na, yung mga pagkakasala na yan, talagang mangyayari. Ano po? At talagang nung tinanggap mo si Jesus Christ, dalawa ang tinanggap mo eh. Yung justification, yung kaligtasan, pangalawa yung sanctification. Yung sanctification, nandun ho tayo yung ating struggle with and against sin. To the point na bagamat nakakagawa ka na ng kasalanan sa buhay mo, pero you won't enjoy it anymore. Hindi mo na nagugustuhan. Talagang ang tawag dyan, struggling stage. Ako po, hindi pa ako perfectong tao. At talagang hindi ko po nais i-achieve ang perfection. Kasi habang nandito tayo, magkakasala tayo. Marami akong problema, marami akong struggle. Ayan, sa attitude, minsan sa temperament, ayan, yung minsan ba yung biglang, yung biglang nagiinit ang ulo mo kasi bigla na lang may motor na biglang habang nagbabay ka, biglang kakatin ka, yung mga ganun issue, may ganyan pa rin po ako. And ako naniniwala, kayo, lahat o tayo, meron pa rin ganyan. Pero saan po papasok dito yung biyaya ng Diyos? Yung biyaya ng Diyos ito. Nandyan yung biyaya ng Diyos na unti-unti tayong pinapatawad, dinadalisay at ini-empower and ini-encourage to be the person God wants us to be. Okay, so doon na tayo balik. May tanong po ko sa inyo. Kayo po ba, may mga tao rin po ba na naiilang o hindi komportable kapag kakasama nyo? Pero sa kabila niyan, may mga tao rin na natutuwa at talagang masaya kapag nakikita kayo. Ako na-experience ko ito eh. Pagdadaan ako sa Calionce, nakabike ako dyan. Minsan may sumisigaw sa akin eh, Pastor! Pastor! Uy, makita ko minsan si Erning pala yun eh. Minsan, Pastor! Pastor! Ang tining ng boses, makita ko yung mga kabataang babae ah. Alam niyo, parang ang feeling ko kung minsan, para akong K-pop celebrity, mga kapatid. Minsan nga nagulat ako eh, sa totoo lang po. Kababaihan tumawag sa akin, Pastor! Sumigaw eh. Ako nagulat din ako eh, ISIS, sabi ko. ISIS ang sabi ko, hindi HISIS eh. Nagulat ako eh, ISIS! Biro mo, natawag ko pang terrorist, mga kapatid ISIS, sabi ko eh. ISIS! Nagulat na lang ako, mga kapatid So ganyan po, may mga tao na komportable sa atin at mayroon din mga taong hindi komportable sa atin. Pero you know what, dito tayo papasok sa ating mensahe. Comfortable or uncomfortable. Ay, ba't nawala yung natin? Yung screen natin yan. Comfortable or uncomfortable. Napansin ko, church, paano pa kaya si Jesus Christ? Ayan. When it comes to Christ, ako naniniwala, if you're going to read the New Testament throughout the Gospel, you will find people who are comfortable with Christ. And you will also find people who are irritable. O kaya, who are threatening to Jesus. May mga tao na awkward, naiilang, naiinis kapag nandyan si Jesus. Pero meron din mga taong nag-e-enjoy, natutuwa kapag kasama si Jesus. Ito nakakalungkot.
Yung mga tao na dapat mag-enjoy sa piling ng Panginoong Hesus, kabaliktaran. Alam niyo kung sino yung naiinis kapag kakasama si Lord? Yung mga religious people. At meron din namang tao na, ito nakakagulat, yung mga tao na nag-e-enjoy nakasama si Jesus, alam niyo kung sino? Yung mga irreligious people, yung mga unreligious people, yung mga infidels, yung mga sinners. Ano po? Pero ngayon po, sa kwento po natin, makikita po natin dito si Jesus Christ, that Jesus Christ is inviting all types of people, yung religious ka man or unreligious ka man, pero lahat po, tinatawag niya at tinatanggap niya. Pero meron pong isang tao na nag-stand out sa istorya natin ngayon, na kung saan we might consider his life as accepted by grace. Actually, ang tinutukoy ko, walang iba po kundi si Levi. Ang ibang pangalan ni Levi, Matthew. So ito pong si Levi ay isa po siya sa 12 disciples ng ating Panginoon. At yung kanyang kwento ng pagkakatawag, makita po natin sa Mark 2:13 to 17. Basahin po muna natin bago tayo magtuloy-tuloy doon sa ating mensahe. Ito po ang sabi dito ni Mark. Once again, Jesus went out beside the Sea of Galilee. A large crowd came to him. Nakita niyo kung paano ka-attractive si Jesus? Large crowd. And you know what? When the Bible speaks about large crowd, pag sinabing crowd, ito yung mga common na tao. Ito yung mga nakatambay, ito yung mga taong hindi nagsisimba sa church, ito yung mga taong irreligious, unreligious, yung mga taong ganyan. Yung mga taong common, yung makikita mo sa lansangan, nasa palengke, ayan. Sabi ni Mark, ang dami rin taong ganyan ang sumusunod kay Lord. Pero alam niyo ba, itong crowd na ito, hindi sila sumusunod sa mga religious leader. Kasi takot silang mabansagan, makondem, ma-kick out sa simbahan. Pero ang nakaka-attract kay Lord, grabe no, yung crowd, yung common people, yung sinners. At ang sabi po, large crowd daw sila. At ito pa, nung nakita ito ng Panginoon, He began to teach them. Sa verse 14, as He walked along, He saw Levi, the son of Alphaeus. Ito ang sabi ni Mark. Levi was sitting at the tax collector's booth. And sabi ng Panginoon, follow me, Jesus told him. Levi got up and followed him. So ito, take note, meron tayong isang karakter yung bida natin. Ang pangalan Levi. Ang ibang pangalan niya, Matthew. So ano ibig sabihin nito? Ang nakakalungkot kay Levi, yung kanyang trabaho, maniningil ng buwis. Alam nyo ba, o mag-isip kayo ng isang trabaho ngayon na pinakayaki kadiri? O kung ano yung naisip nyo, mas masahol pa ang tagasigil ng buwis. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi nung araw, kapag ikaw ay tax collector, ang tingin sa'yo ng mga kababayan mo o kapwa mo Hudyo, isa kang karumal-dumal, yaki, kadiri, magnanakaw, demonyo ka. Yan ang tingin sa'yo. Yan ang tingin sa'yo. Kasi ang ginagawa ng tax collector, alam niyo po ba kung ano? Nagtratrabaho siya para sa Roma, at ang Roma, galit ang mga Hudyo dyan. Nagtatrabaho siya doon sa kalaban nila, tapos ang ginagawa, ginagatasan niya yung kanyang mga kababayan para lang ibigay sa kalaban. So ganyan ang tingin ng mga tao kay Matthew, kay Levi. At ang nakakalungkot po rito, church, sabi nga nila, kaya raw si Matthew o si Levi ay naging tax collector, eto po, isa daw sa mga dahilan kung bakit ang isang tao nagiging tax collector nung araw, magbebenta ka raw ng lupa mo sa Roman Empire. At kapag nabenta mo yan, yung pinagbentahan mo, that will qualify you to become a tax collector. So biruin nyo, ang tingin kay Mateo, kay Levi, biruin mo no, binenta niya yung inheritance niya, yung lupang pangako niya na mula kay Abraham, na mula kay Lord, binenta niya yon para sa Roma, tapos para lang magtrabaho ng isang karumal-dumal na trabaho na pagiging tax collector. Kaya mga tao sa kanya galit. Marami mga tax collector, binabato ng mga Hudyo. Palaging ilustrasyon yan sa mensahe, nung mga self-righteous. Palagi silang ginagawan ng memes kung meron pa silang social media po ngayon, mga kapatid. Ganyan ang itsura ng isang tax collector. So kung si Mateo, ikaw, tax collector, Levi, malamang wala kang kaibigan. Malamang ang tao galit sa'yo. Malamang kick out ka sa church. Siguro ang kaibigan mo lang, yung kapwa mo lang din, tax collector. At isa pa sa malupit na tax collector, ano yung kung ano ginagawa nila? Pinapatungan nila ng tax yung mga tao at yung patong na makukuha nila, ibinubulsa nila. So biruin mo ang tingin sa kanila, traidor, magnanakaw, kalaban ng bayan, mga basura sa society. So ito si Matthew, nandun sa kanyang booth.
dinadaan-daanan ng mga tao, malamang siguro yung barya o tax ko, magnanakaw ka, ginaganon na lang siya. Ang sakit. And you know what, church? Nakakalungkot kay Matthew, yung ganun ang turing ng tao sa kanya. Pero nung dumaan si Lord, Jesus Christ gave him an invitation. And that invitation was, Matthew, halika, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Pagdating po sa verse 15, let's read, later, Jesus was having dinner at Levi's house. So biruin nyo, nag-launch ng party si Mateo. At ang sabi rito, nakakatuwa, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples. Ang dami, grabe, nagsama ang balat sa tinalupan. Nagsama yung mga makasalanang tax collector, maging yung mga binabagong tao ni Jesus Christ, who is his disciples? Who are his disciples? At ang sabi, they were part of the large crowd following Jesus. Grabe yung mga taong sumusunod kay Lord. Sa iba't iba, nagmula ito sa iba't ibang uri ng sektor ng society during his time. Nagmula ang mga tao sa iba't ibang may kanilang background at sariling paniniwala, and Jesus Christ was their common denominator. At ang sabi po dun sa verse 16, ito na, ayan, andun yung mga kontrabida. Some teachers of the law who were Pharisees were there. Nandun yung mga Pariseo, nakikimarites, tumitingin. Ito ang sabi nila. Nakita nila si Jesus Christ, ang tropa, sino? Makasalanan. Actually, kagulat-gulat talaga na makita mo si Jesus, ang tropa, mga makasalanan. O subukan natin mga kapatid. Punta akong beer house, makita nyo ako. Magugulat kayo, di ba? Tapos pipicturean nyo ako. Malamang gulat na gulat kayo, mga kapatid. Tapos meron akong kaakbay na babae. O sasabihin ko, hindi, binabible studyhan ko to. Maiintindihan din natin sila, tama po ba? Maiintindihan natin sila. Ano po? Maiintindihan natin sila. So ito si Jesus Christ, ito tingin ko kay Lord He would rather save sinners than save His face to the society. O, nakita nyo to? Para kay Lord, mas maganda na mailigtas niya yung mga makasalanan kaysa doon sa reputations niya, doon sa pangalan niya. Okay lang na masira ang reputation ng Panginoon. Okay lang na He will be labeled and branded as, friends of sinners. Ito na nangyari. They saw Jesus eating with sinners and tax collectors. Ano po? Siguro itong mga Pariseo, hindi makakain kasi nakikita nila na nakakasuka yung ginagawa ni Lord. So they asked His disciples, tinanong nila yung mga disciples ng Panginoon, Pedro, halika, Peter, John, James, bakit yung inyong Panginoon nakikisama at nakikikain sa mga makasalanan at mga magnanakaw ng buwis? Kumbaga sabi nila, ko ba banal si Jesus Christ? Bakit ang tropa, prostitute, tax collector, mga makasalanan? Narinig ng Panginoon sa verse 17, ito ang sabi ni Lord, ito yung pinaka-verse natin. Jesus heard that, so He said to them, those who are healthy don't need a doctor. O nakita niyo yung ibig sabihin ng Panginoon, yung mga healthy, yung mga spiritually healthy, hindi nila kailangan ng doktor. Actually, sino dito yung pinapertain ng ating Panginoon na spiritually healthy? Wala. Pero, gumagawa si Jesus Christ dito ng sarcasm sa mga Pharisee that they thought, subjectively, that they are healthy spiritually. So, kumbaga pinaparinggan na ito ng Panginoon yung mga Pariseo, yung mga spiritualing healthy, yung mga walang kasalanan, hindi nila ako kailangan. Kasi ito sabi niya, nagpunta ako para sa mga may sakit. Ayan, ano po. Sabi niya ganyan, I haven't come to get those who think they are right with God to follow me, but I have come to get sinners to follow me. Ang ganda ng kwento natin, mga kapatid. Dito po sa kwento natin, napansin ko, number 1, eto po, nakita ko. Jesus liked people who were nothing. Sino yung large crowd? They were nothing. Ito yung mga taong pinagsarahan ng simbahan. Ito yung mga taong hindi pinapansin ng mga religious people. Ito yung mga taong palaging pinag-uusapan, pinatatamahan sa loob ng simbahan. Sila yung nothing. Pero itong mga taong ito yung mga taong tinipon, inimbitahan ng ating Panginoon. At ang nakakatuwa, one of them was Levi. Minsan naisip ko, church, di ba't pagka ikaw ay maniningil ng buwis, kailangan meron kang papel tsaka ballpen na listahan at pipirmahan mo ito.
Siguro every time or every moment that Levi is writing his name doon sa papel at pipirmahan niya, eto, paki-flash nga sa next slide. Ito nakita ko eh. Every time Levi wrote his name, malamang he was reminded of what he should be in contrast to what he had become. Ano ko ibig ko sabihin nito, mga kapatid? Si Mateo, pag nilalagay niyo yung Levi, kasi alam naman natin sino ba si Levi? The third son of Judah, na kung saan siya yung pinaka-ancestor ng tribe of Levi o ng priestly tribe. Biruin mo si Levi, siya yung pinakaama ng mga pari. Samantalang yung, ito ang paradox eh, ito ang ironic dito eh. Yung tao na pangalanan mong Levi, naging corrupt. Tama po ba? Tama po ba? Yung tao na pinangalanan mong dapat maging pastor, naging goons. Ano? Parang ito eh, yung tao ang pangalan matapang, duwag naman pala. Ano? Naging ironic yung pangalan ni Mateo. Siguro habang nilalagay niya yung pangalan niya, nahihiya siya. Na maging sa sarili niya, nahihiya siya na dapat, supposedly, he is named as Levi, na dapat dun siya sa templo nagtatrabaho, pero dinumihan niya yung kanyang mga kamay sa pamamagitan ng pagnanakaw ng pera ng mga tao. Kawawa si Levi. Pero ang maganda kay Levi, listen to this, isa siya sa mga taong hinanap at biniyayaan ng ating Panginoong Hesus. Pakiano pa nga sa next, sabi ko rito, Jesus, who was God incarnate, was very comfortable to be surrounded by those who needed the bridge back to God, which only grace could provide. Alam niyo, ito maganda kay Lord eh. Si Lord, nilapit niya ang Diyos sa mga tao. Yung mga Pharisees, nilayo nila ang Diyos sa mga tao. Si Lord, pinaluwagan niya ang access ng mga tao kay Lord. Ang mga Pharisee, pinatraffic ang access ng mga tao kay Lord. Ano ang application nito? No? Alam niyo po, dapat ang church ngayon, tayo bilang church, actually pag sinabing church, hindi naman tong church building eh. Tayo, grupo, no? Tayo bilang family, bilang soldiers of Christ in this world, dapat inilalapit natin yung mga tao kay Lord. At inilalapit natin si Lord sa tao, hindi yung nilalayo mo si Lord sa tao. Alam nyo, ito, maging sa Church of Christ, literal, ito nakakatuwa po eh. No? Minsan yung aking professor sa MBS, nagbiro siya sa amin. Sabi niya sa akin, alam mo nyo, pagkadating ng World War III, kung sakali magkaroon ng World War III, ang pinaka-safe, sabi niya, na pwedeng pagtaguan kapag ka nagkaroon ng World War III, alam nyo kung saan? Sa kapilya ng Church of Christ. Sabi ko, Prof, bakit? Kasi sabi niya, pagka ini-invite kasi ko guest speaker, ang hirap hanapin. Ang hirap daw hanapin, kabaryo-baryuhan, kaloob-looban. Alam niyo, totoo po yan. Ang daming Churches of Christ ngayon, ang description, KKK. Alam niyo ibig sabihin ng KKK? Kalayo-layuan, kaduluduluhan, kasuluk-sulukan. Tama po ba mga kapatid? Alam niyo po, isa po sa dapat gawin natin ngayon, actually, itong church natin, muntik na eh. Buti na lang nakilala, buti na lang dumami ng tao rito eh. No? Alam niyo maganda dapat sa church natin ngayon, ikinakalakal. Talagang minamarket mo. Kailangan meron kang Facebook account, kailangan meron kang social media, kailangan sinishare mo, kailangan talagang sinasabi mo, pinagmamalaki mo. Tama po ba? Hindi yung church na KKK. No? Kalayo-layuan, kasuluk-sulukan, kapangipangitan, kabahu-bahuan, mga kapatid. Tama po ba? Kita nyo, dapat ang church, kung si Jesus Christ, inilabas niya, kapatid, inilabas niya ang grace of God sa publiko, dapat tayo bilang church, let us bring Jesus out of the society. Tama po ba? At kahit na anong uri ng tao yan, kahit mailang man yan o hindi, kailangan sabihin natin. Pero listen to this, siguro kapag nakita nila ang story of grace ng ating Panginoon sa buhay natin at ma-realize nila at malaman nila ang biyaya ng Diyos para sa kanila, siguro kahit sila na feeling dirty, unworthy kagaya ni Levi, alam nyo, makaka-captivate sila, ma-attract sila kapag nakita nila that the grace of God was inviting them. Tama po ba? Okay, pangalawang bagay na meron tayo sa kwento, ito po. People who were nothing like Jesus. Kanina, people
Kanina, Jesus-like people who were nothing. Ito naman ang maganda. People who were nothing like Jesus. Pansinin po ninyo ito, no? Ano ang point ng kwento kung si Jesus Christ lang ang may gusto kay Mateo, pero si Mateo ayaw kay Lord? Di wala tayong kwento ngayon, tama po ba? Pero ang maganda, si Jesus gusto niya yung makasalanan, pero yung mga makasalanan na maganda, gusto rin nila si Lord. Ibig sabihin, merong mutuality, yung relationship, yung social relationship ni Jesus Christ sa mga tao. Alam niyo, dapat tayo mga Kristiyano, ganyan din tayo eh. Dapat appealing tayo doon sa mga taong kagaya ni Levi, doon sa mga taong pinagsarhan ng access sa church. Tama po ba mga kapatid? Yung bang, ito, minsan na-realize ko ito mga kapatid eh. Minsan yung mga kabataan, pag isa-cell group ko, may dala-dala akong Bible. Tapos nakabihis ako, nakadesente ako. Nung nakita ko sa Kalyosin, nagtakbuhan eh. Si Pastor, tara na, takbo na tayo. Ayan na. Bakit? May Bible study. Ano yung ginawa ko minsan? Nag-short lang ako, nagpambahay lang ako. Tapos may dala-dala akong tinapay. Nung nakita ko, Pastor, saan ka pupunta? Tara, sama ka sa akin. Kwentuhan tayo. Di nagkwentuhan kami. Tawa sila ng tao, di nila alam, sinesell group ko na pala sila. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Kailangan tayo, kagaya tayo ni Jesus Christ, marunong magdala ng faith. Hindi dapat tayo kagaya ng mga self-righteous. Yung mga makasalanan tabi na kayo dyan, baka malusaw kayo sa spiritual na kapangyarihan ko. Ayan, mga mahihinang nila lang, gaganon pa eh. Kaya siyempre yung mga makasalanan, ito, takbo tayo, nandiyan na si super saint. Makasalanan tayo eh. Ayan. Kaya siyempre, ikaw gaganon ka naman. Ito ang aura ko. Makita niyo ang aking spiritual na kapangyarihan. Ano kasi, taguro, kapatid? Ghost fighter? Samantalang si Jesus Christ, who had the right to do that, hindi na ginawa. Nahihigop niya yung mga prostitute, ayan, yung mga magdanakaw, yung mga rebellious, nahihigop niya. It is simply because attractive si Jesus Christ because of His message of grace, mga kapatid. So ito, people who were nothing like Jesus. Gusto nila yung ating Panginoon. Minsan may mga tao nagsasabi, ayoko doon sa pastor ko. Bakit? Lagi na lang akong kinukurik, lagi na lang akong tinatama. Kaya pag pupunta ako doon sa church, lagi na lang akong tinatamaan. Alam niyo, ayaw ko yung maging ganun eh. At ayaw ko rin yung pastor, yung tipo ng tao na laging nananama. Kasi pag ako lagi nananama, baka mamaya ako na yung may tama. Tama po ba? Alam niyo, ang itsura ng church kapag lagi nagko-correct na lang na nagko-correct, para tayong correctional. Mga kapatid. Totoo ho yan. Pero ang problema, ito kailangan meron tayo ng balance between grace and truth, mga kapatid. Nakikita niyo po ba yan? Ang church naman na puro grace na lang, ito pangit din naman ito, mga kapatid. Puro na lang habag, puro na lang ganito. Ganitong tipo ng message natin, Sige, okay na magpakasama ka, patatawarin ka naman ni Lord eh. Sige, okay na patayin mo, patatawarin ka naman ni Lord eh. Okay na gumawa ka ng masama, may grace naman eh. Pangit naman din ho siguro yun. Tama po ba? Pero ito, pangit din naman, on the other hand, yung bang, wag na yan, ikaw na, ginawa mo na naman ano naman yung ginagawa mo? Ikaw, tanggal ka dyan, alis ka dyan. Umalis ka sa worship team, hindi ka karapat-dapat dyan. Minsan yung mga ganung church, hindi nila mabalance yung grace and truth. Pero dito ako believe kay Jesus Christ. He knows how to balance grace and truth. And in fact, mga kapatid, nung nakilala po niya yung mga tao, relationship po muna ang bago niya ginawa, bago po muna siya nagturo. Para nung unang panahon, di ba when God declared doon sa mga Israelites, di ba ano ginawa ng Panginoon? Nakipagrelasyon muna siya sa mga Israelites, sa kanya dinownload yung law. There was grace already before the truth, the law, mga kapatid. Ano po? Pakinggan nga sa next slide ko. Dito makikita natin, Jesus is attractive because He initiated relationship with the people and telling them the truth with grace. Ayan. Paki-flash pa nga next, Brian. Listen to this. At church, tandaan po ninyo, a church or a people or a pastor who has more truth without grace is condemnation. Sabi ganyan, truth without grace is condemnation,
That degenerates into judgmental legalism. On the other hand, grace without truth is compromise that degenerates into deceitful tolerance, mga kapatid. Alam niyo po ba yung ibig sabihin nito? Nagigets niyo po ba ito? Kapag ka ang church naging puro na lang katotohanan, ayan, puro na lang nananama, nangongorek, puro na lang tayo nagko-condemn, puro na lang tayo namumuna, alam niyo ang masama, nagiging judgmental legalism naman ho tayo. On the other hand, ito naman yung masama. Pag puro naman tayo grace, ito na, compromise ka na degenerate na yung ating church into a deceitful tolerance. Parang nagiging Sodom and Gomorrah na tayo na hindi na natin alam ang kaliwa at kanan o tama at mali. Bigyan ko kayo ng example na ginawa ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang church na puro truth na lang, parang ganito yan eh. Nag-opera ka ng walang anesthesia. Ang sakit nun. Pero ang church naman na puro grace na lang, nag-opera ka, hindi ka pala nag-opera, puro anesthesia lang. Tinanong natin yung, pag puro truth ka, inoperahan mo yung tao, pero hindi mo ginamitan ng anesthesia. Natanggal nga yung tumor, namatay naman sa sakit nung naramdaman niyang operasyon. Ito naman, pag puro ka naman grace, wala ka naramdamang sakit, pero nandun pa rin yung tumor, nandun pa rin yung cancer. Paano kung i-combine natin yung grace and truth kagaya na ginawa ni Jesus Christ? Nag-conduct tayo ng operation or surgical procedure, ginamitan mo ng anesthesia, tapos binuksan mo, ginamitan mo ng scalpel, tinanggal mo yung tumor, tinahi mo, hindi nasaktan, and at the same time, pagtapos pinainom mo pa ng antibiotic, successful ang operation, mga kapatid. Alam nyo, ganyan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus eh. Yung mga Pariseo, they convey the truth na walang anesthesia. To the point na nakakasakit na sila, nakakasama na sila ng loob, to the point na maging sila mismo, vinahulate din nila yung sarili nilang preaching. Biruin mo, nag-convey ka ng truth, nag-conduct ka ng operation, walang anesthesia. O kayo mga kababaihan, sinuho rito yung gustong masesarya na walang anesthesia, mga kapatid. Tapos pagkatapos, yes, ang sarap, gaganong ka. Hindi pwede yun, kapatid. Masakit yun. O sino naman gusto dito, yung maoperahan ka, anesthesia lang ang linagay, pero wala naman tinanggal sa'yo. Ano pa rin yung bukol mo? Wala rin ho yung... Alam nyo, kailangan pagsamahin ho natin. Kaya nga, ano sabi ng Panginoon, dun sa John 1:14, si Jesus Christ daw, siya ang personification ng grace and truth. Hindi natutuwa yung mga makasalanan sa Kanya, hindi dahil sa tinotolerate niya. Hindi yun eh. Kaya natutuwa ang mga makasalanan sa Kanya kasi nag-e-enjoy sila, minahal sila, at nagbabago po sila. Alam niyo, church, ang maganda, dapat ang church natin para mas appealing, dapat meron tayong motto eh. No perfect people allowed. Ayan. Yung mga perfecto, bawal dito. Pwede pumasok lahat, makasalanan, lahat, pasok. Minsan yung isang pastor, si Bishop, ang laki ng church niya eh. Natakot yung mga disciple niya kasi nagre-report, Pastor, ang dami nang nawawalang cellphone sa church natin pagka may gawain tayo. Pinapasok tayo ng magnanakaw, kailangan na nating maglagay ng pulis dito. Ano yung natawa si Bishop eh? Sabi ng mga disciple niya, bakit kinatutuwa? Pastor, ninanakaw na nga tayo, tuwan-tuwa ka pa. Alam mo sabi ng pastor? Maganda yan, pinapasok na tayo ng mga magnanakaw. Maganda yan, pinapasok na tayo ng mga makasalanan. It is an opportunity for them na ma-transform natin sila. Alam niyo, maganda po yan, church, tama po ba? Yung bang papasok ka sa church, mga kapatid, tapos kumbaga, okay, magtanggal tayo ng mga tsinelas natin kasi holy ground. Paglabas natin, wala natin tsinelas, mga kapatid. Kasi kinuha na po. Pagka nakuha na tsinelas, praise the Lord, Lord, na-attract na namin, Panginoon. Ayan. Dapat ganyan ang church, mga kapatid. Oo, yung bang, ako minsan nalungkot ako eh. Ilang beses akong binudol dito sa church eh. Pastor, yung anak ko may sakit, ako naman nagbigay ako 100. Pastor, yung anak ko, ganito, ganyan. Tapos, ilang beses ako nadali. Nalungkot ako eh. Sabi ko, wala na nga akong pera, nayari pa. Pero natuwa rin ako, kasi sabi ko, oo nga, maganda pinapasok pa tayong budol-budol.
Malay mo magbago dahil sa'yo, tama po ba? Actually, natutuwa ako nung isang araw, minsan nabudol ako. Pa-English-English siya eh. Tapos sabi niya sa akin, alam mo buti pastor, ikaw lang yung pastor na hiningan ko na hindi ako tinakbuhan, hindi ako sinarhan ng pintuan. Kasi karamihan ng mga pastor kagaya mo, wala. Tinataguan kami, sabi niya. Mamaya-maya, pinag-pray ko siya. Pagkaalis niya, pastor, wala ka bang 800 dyan? Kailangan ko kasi. Huwag kang mag-alala, pastor, sabi niya. Pag ibinalik ko, 1,000 na. Doon ako nadali eh. Ibinabutang ko. Pagkaalis niya, ay pastor, sandali lang, wala ka bang bagong damit dyan? Kasi ang baho ko na eh. Binigyan ko pa ng damit eh. Sabi niya, pastor, salamat, hindi kita makakalimutan. Salamat din. Ano yung pag-alis niya? Nung na-realize ko nabudol ako, hindi ko rin pala siya makakalimutan. Hindi, at least sabi ko, Lord, kahit ito ang nangyayari sa akin, at least I am becoming attractive to bad people. At least itong Gentile Church of Christ, pinapasok na ng mga hindi dapat pinapapasok ng simbahan. Tama po ba? Tama po ba mga kapatid? Matuwa po tayo. Kasi tayo ang gagamitin ng Panginoon na maging daluyan ng pag-ibig sa mga taong yan. Kasi, sino pa ang kakausap ang magmamahal sa mga yan, kundi si Lord at tayo. Tama? Na tinalikuran na ng sariling pamilya, tinalikuran na ng sariling society, tinalikuran na. Kahit nga dito, meron din pumasok dito, naloko rin ako mismo, ang laki, dalawa kami ni Brother Peli eh. Oo. Sabi niya, magbabago na ako, pero hindi pa rin nagbago eh. Oo, di ba? So church, listen to this. Ito nakikita ko eh, no? Kailangan ang church marunong magdala ng truth and grace, kagaya ng ginawa ng ating Panginoon. Doon na tayo sa pangatlo. Ito, pangatlo. Na tayo matapos. Jesus came to offer grace and break the barrier between self-deluded moralists and honest infidels. Ano ibig sabihin nito? Si Jesus Christ nagpunta rito para alisin yung hidwaan at yung boundary ng mga makasalanan tsaka ng mga banal-banalan. Alam niyo, delikado ang banal-banalan kasi pag namatay ka, baka langit-langitan ang mapuntahan mo. Tama po ba? Maganda, yung talagang banal ka, na talagang ang righteousness mo hindi galing sa'yo, kundi ang righteousness mo galing kay Kristo. Ano po? Hindi earned, ibinigay sa'yo, mga kapatid. So dito si Jesus Christ nagpunta para sirain yan. Para alisin yung barrier. Para ipaalam niya sa dalawang grupo, ops, parehas kayong kailangan ng grace ko. Parehas kayong kailangan ng aking biyaya. Ano ho? Next, Bryce, sabi ko rito, listen to this. Grace isn't earned, it is offered. Ang biyaya ng Panginoon, ang kapatawaran, ang kaligtasan ng Panginoon, hindi yan pinaghihirapan or hindi yan pinag-iipunan or hindi yan, pag sinabi pinaghirapan, nagpapakabait ka, nagbe-behave ka para matanggap mo yung favor ng Panginoon. Hindi eh. Inaalok yan ni Lord. Ang tanong ito, nung inalok yan ng Panginoon, ano ginawa mo? Tinanggap mo ba? Niyakap mo ba? Grinab mo ba? O pinagdudahan mo pa? O kaya natatakot ka na tanggapin kasi you are afraid of changing. Or you are afraid of becoming like Jesus. Pero alam niyo, church, becoming like Jesus, there's nothing to be afraid of. Dapat nga yan, pang pinagmamalaki natin, pinagyayabang eh. Yung nagiging kagaya natin si Jesus Christ. Kasi we are transformed every day at ginagamit tayo ng Panginoon to reach out people who don't know the message of the grace of God. So grace isn't offered, or grace isn't earned, it is offered. Ang tanong, tanggap ba? Pangalawa, sunod, ito po. Grace seems a new principle for the self-righteous, but actually an old principle even during Eden. So kung mga series po natin ng mga nakaraan, kung papansinin po ninyo, para sa mga Pharisees and self-righteous, ang grace sa kanila bagong pandinig eh. Uy, bago to ah. Kasi ang pagkakaalam namin, ang biyaya ng Diyos, pinaghihirapan mo, pinag-iipunan mo eh. Kaya parang exam na kailangan maipasa eh. Kay Jesus Christ nila nalaman na ibinibigay lang, ibinabahagi lang, grabe, pinapang-ayuda lang pala ni Jesus Christ yung kanyang grace. So sabi ng mga disciples, ng mga Pharisees, false teacher to si Lord, bago turo ah. Hindi yan ang alam naming righteousness eh. Ang alam naming righteousness, magpapakabait kami para kami pumunta ng langit.
hindi yung ibibigay mo sa amin at tatanggapin ka namin para kami pupunta ng langit. Akala nila bagong prinsipyo yung grace, pero ang hindi nila alam, maging nung Old Testament pa, grace already happened there. Ano po? Next, dito na tayo conclusion. Lesson number 1. Listen to this. Nung si Mateo, ito na, nabago na ni Lord, naging alagad na siya, naging apostol na siya, gumawa na siya ng kanyang version ng story of grace ni Jesus Christ. Ang introduction ni Mateo, yung family tree ni Lord. Actually, nasabi ko na rin po ito eh. Pero ang sarap basahin ulit na akala mo wala kang matututunan. Ang sabi ko nga po, there was no point in hiding the shameful and flawed human ancestry of Jesus. In many ways, it was the whole point of the story ni Mateo. Balikan natin yung Matthew 1:1-6 ulit. O, tingnan po natin ito, ano? Isa-isahin natin yung mga karakter at yung mga ninuno ng ating Panginoon. O, number 1, ito po. This is a record of the family line of Jesus Christ. He is the son of David. Naku po, itong David pa lang, hindi na maganda to eh. Hindi na maganda ginawa na to eh. No? He is also the son of Abraham. Pati ito si Abraham, di rin maganda ginawa na ito eh. Pero bakit nilagay ni Mateo? Hindi para ipahiya ang family tree ni Lord, kundi para i-highlight ang grace of God. Verse 2, Abraham was the father of Isaac. Isaac was the father of sino? Jacob. Naku po. Ito pinagtatao kay Mateo eh. Si Jacob, pinalitan ni Lord ng pangalan ng Israel. Ang mas magandang pakinggan sa tenga yung pangalang Israel. Kasi sa totoo lang, church, ang pangalang Jacob, ang ibig sabihin niyan, mananabuta, mga agaw, mga nang dedekwat, nangi-snatch. Yun ang sabihin ng Jacob. Kaya sabi ng Panginoon kay Jacob, hindi maganda yung pangalan mong Jacob eh. Let's change it and turn it into Israel. Pero bakit ang ginamit ni Mateo, Jacob, hindi Israel? Ano na naman to, Mateo? Ini-scandalize mo na naman yung family tree ni Lord, ah. Ito pa. Jacob was the father of, Judah. Hindi si Judah na traidor, ah. Si Judah na anak ni Jacob, na lolo nila King David, na siya ang pinaka-ancestor ng tribe of Judah. Oh, sa nakaraang series natin, alam niyo naman kung ano ginawa ni Judah? Remember the story of Judah and Tamar? Lord, parang hindi rin maganda. O next, verse 3. Judah was the father of Perez and Zerah. Ito matindi. Tamar was their mother. Tanong natin kay Mateo, Matthew, bakit kailangan mo bang ibanggit si Tamar? Eh alam mo naman, di ba nagkaroon ng scandalous affair si Judah and Tamar, and then why brought it out? Matthew, are you trying to scandalize the family tree of Jesus Christ? Sabi ni Mateo, hindi ko ina-scandalize yan. Ipinapakita ko lang that Jesus Christ was magnetizing, attracting unworthy people na maging sa kanyang family tree, they are welcome and belong. Ito pa, sabi pa ho, Perez was the father of Hezron. Hezron was the father of Ram. Ito, walang anomalya to ito eh. Pero malamang meron lang din yan, hindi lang nailagay. Ayan. Sa verse 4, Ram was the father of Aminadab. Ito mga flawed people din to, tandaan po natin. Aminadab, umaamin na nga di ba? Aminadab was the father of Nashon. Nashon was the father of Salmon. Bagamat masarap ang salmon, malansa, kapatid. Sige, verse 5. May kasalanan din to mga ito. Flawed people din ito, not unworthy to be belong dun sa family tree ni Jesus Christ. Salmon was the father of Boaz. Ito pa matindi, bakit binanggit mo na naman si Rahab? Rahab was Boaz's mother. Alam naman na si Rahab, prostitute. Actually, prostitute na nga siya, hindi pa siya Israelite. Pero, in-include. Nakita niyo yung family tree ni Jesus Christ? Hindi siya exclusive. Inclusive siya. Boaz was the father of Obed. Ruth, binanggit na naman si Ruth. Sino na naman si Ruth? Hindi na naman Israelita ito eh. Alam si Ruth? Moabite. Pero sa kabila ng si Ruth ay Moabite, mabait naman kahit paano. So Ruth was Obed's mother and Obed was the father of Jesse. Actually si Jesse questionable din. Alam niyo ba kung bakit? Jesse as a father is practicing favoritism sa kanyang mga anak.
Alam niyo po ba kung bakit? Kasi nung pumunta si Samuel para i-anoint yung kanyang mga anak, yung bunso wala kasi wala raw kwenta. Sa verse 6, and Jesse was the father of King David. Ito ang galing ni Matthew eh. Biro mo nilagyan ng king yung David. Tinaas muna niya. Jesse was the father of King David. And David was the father of Solomon. And Solomon's wife, sabi niya, Solomon's mother had been Uriah's wife. Bigla niya binagsak din. Nakita niyo to, church? Pinuri mo si David, binagsak mo rin. Nilaglag mo rin. Ano to? Lift me up, down let go. May kalokohan si Matthew eh, no? Pero alam sa kabila niyan, bakit kaya niya ginagawa ito? Simple lang, natutunan niya ang grace kay Jesus Christ. Natutunan niya. Ano ho? Pangatlong conclusion natin. Ito pinakagusto ko. Dito na tayo magtatapos. Listen to this, church. The story of Jesus is about God drawing near those who had been pulled away by sin and kicked out by self-righteous. Doon tayo sa huli. Isa pa yung bago dyan, Brian. Ito ho. Ang ganda nito eh. Grace is attractive to the unrighteous and threatening to the self-righteous. Yan po yung pinaka-basis ng ating kwento ngayon. Grace is attractive to the unrighteous and threatening to the self-righteous. O, biro mong ganda, no? O, ibang term pa natin, grace is inviting to the unrighteous. Ayan. Grace is inviting to the unrighteous. O ano pa, yung ibang term natin na pwedeng ipalit sa threatening. And it is threatening to the self-righteous. Tayo po'y tumayo ngayon, mga kapatid. Kung papansinin natin si Lord, sa pananalita, sa relasyon, sa bawat lahat ng aspeto ng kanyang buhay, actually si Lord, countercultural. Actually, yung grace, hindi lang niya pinakita ang grace sa pamamagitan ng bloodline niya. Kasi, alam nyo, minsan may napapanood ako mga mga horror stories. Ayan. Nakakatawa eh. Yung mga horror stories, yung mga, ito yung literal na dugo ni Kristo. Pinantalo doon sa demonyo, yung demonyo nalusaw nung pinahid eh. Kwento lang naman ito ng mga horror films. Pero ang gusto kong i-point out dito, ginagamit ng mga director ng horror film, yung mismong literal ni Jesus Christ na na-preserve, na pangtalo sa demonyo. Natalo yung demonyo, nalusaw eh. Pero sa totoo lang, church, alam nyo na isip ko, sa totoo lang, si Jesus Christ sa kanyang bloodline, meron ding mga taong gumawa ng kademonyohan sa buhay nila na naging lolot kanununuan ng ating Panginoon. So in short, ilan sa mga ninuno ng ating Panginoon merong demonic blood? Doon lang sa mga hari, napansin ko, basahin po ninyo yung Matthew 1. Doon lang sa mga hari, sa mga naging apo ni Solomon, may mga kings of Judah na nagsangguni sa devil. May mga kings of Judah na lolo ni Jesus Christ ang sumangguni sa kulto, sa mga black magics. So biruin nyo, no? Maging itong mga unworthy people na ito, nandadumihan ang kanilang mga kamay at mga bibig sa pagsamba sa wrong religion and wrong faith, pinasok pa rin ng ating Panginoon sa kanyang bloodline to prove His story of grace. And He kept on telling us, the grace of Jesus is attractive and threatening to the unrighteous, mga kapatid. Isa pa, napansin ko rin, na nung nagturo si Jesus Christ, aside from His bloodline, sa kanyang teachings, pansinin po yung teaching niya sa Matthew 5:1, yung Beatitudes. Ano sabi niya? Blessed are the poor in spirit. So when you say poor in spirit, ito yung mga taong feeling na napakarumi, feeling na napakasama, feeling guilty. Pero ano sabi ng Panginoon? Anak, kahit ganyan ka, blessed ka. Pagka feel mong maduming-madumi ka sa kasalanan mo, feel mong unworthy ka, that was the moment na nagiging worthy ka na. Siguro yung mga tao na nakakarinig nung preaching ni Lord, ay, blessed the poor in spirit, ha? Grabe, pinagsarahan ako ng simbahan sa kabila. Pero si Jesus Christ, wini-welcome ako.
Hindi ako pinalo-Lord Supper, hindi ako pinakakanta sa kabila, hindi ako pinagtuturo sa kabila, kasi questionable daw yung aking buhay. May gawaing masama raw ako. Pero si Jesus Christ ang sabi sa akin, blessed pa raw ako, na ako na feeling makasalanan na napakarumi. Alam niyo ba kung bakit? Bakit ka magiging blessed if you have felt that? Simple lang. Ang first step of righteousness is admission of sin. Ang unang hakbang sa kapatawaran at sa kaligtasan ay yung ma-realize mong makasalanan ka. Kaya nga anong sabi ng Panginoon? Nagpunta ako rito hindi para sa mga magagaling o malalakas spiritually. Nagpunta ako rito sa mga makasalanan, sa mga may sakit spiritually, sabi ng ating Panginoon. So nakita natin na maging sa turo ng ating Panginoon, He is preaching about grace. Ito pa matindi. Maging sa kanyang parable, sa mga kwento-kwento niya, yung kanyang mga kwento, o makinig kayo yung kwento niya, sa parable niya, karamihan ng bida doon sa kwento ni Lord, yung mga kontrabida sa mga banal-banalan. At karamihan ng mga kalaban doon sa parable ni Lord, silang mga banal-banalan. Pansinin niyo, yung prodigal son, nakita niyo to? Binida ni Lord yung goons. Ginawang kontrabida ni Lord yung the good son. O, nakita niyo to? Ano pa? Ito, yung parable ng worker. O, may mga worker na unang pumasok, maagang pagpasok nila. Tapos may mga worker na late nang pumasok, pero ano ginawa ng Panginoon? Hindi, pantay-pantay lang yung inyong pantay-pantay lang yung sahod. So nakita natin, sa bloodline, sa teaching, sa parable, maging sa social life, grabe, de-demonstrate ng napakalinaw ng ating Panginoon yung kanyang grace. So kagaya ni Matthew, lahat naman tayo accepted by grace. Ngayon ito ang tanong, grace is earned, or grace isn't earned, it is what? It is offered. The question is, tatanggapin mo ba? Tatanggapin mo ba? O sino dito yung gustong tanggapin, yung wala pa talaga kay Lord, yung wala pa siyang relationship, yung hindi pa siya nakakapag-commit ng kanyang buhay, yung hindi pa nagpapabaptize, yung willing isurrender ang kanyang buhay sa ating Panginoon. Kapatid, huwag kang matakot kay Lord, huwag kang mahiya kay Lord. Alam ng Panginoon kung ano yung pinakakarumihan natin, pero ang maganda, tinatanggap ka niya at iniimbitahan ka niya. Lapit ka kapatid kung ikay nahihiya. Lapit ka, huwag mo muna pansinin yung katabi mo. Kaya kung ikay nahihiya, pumikit ka, mag-pray ka, mamaya after ng church, you can approach me at sabihin sa akin, Pastor, sumusuko na ako. Tinatanggap ko na si Jesus bilang tagapagligtas. Please pray for me. Sige po, tayo po yung manalangin. Father, once again, O Lord, narito po kami, Panginoon, unworthy. Narito po kami, Panginoon, kagaya ni Matthew, nothing. Pero Father, sa kabila po niyan, Panginoon, iniimbitahan niyo kami, Lord. At salamat dahil sumunod kami sa inyong invitation. I pray, Father, na ang inyong mensahe ng grace ay maisapamuhay namin, O Lord. Nawa, Lord, matuto naming i-extend ito, ipaliwanag ito, at ipamuhay ito sa mga taong hindi pa nakakaalam ng mabuting balitang ito, Panginoon. Father, nawa, maging gracious kami, Lord, sa kapwa namin. At nawa, Lord, maging loving kami sa kanila. Help us to be like you, na nagiging attractive sa mga taong pinagsarahan ng mga religious people. Salamat po, Father God. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi po ng Amen.